JP, ano yung mga probisyon ng concession agreement ng NAIA na tinututulan nitong consumer group? Monica, kasama dyan yung pagtaas ng mga rates sa airport at yung sinasabing ang delegation of power o yung pagbibigay ng authority dun sa private concessionaire para sila na yung mag-operate ng NAIA. Yan yung mga nakapaloob dun nga sa petisyon ng consumer group na kanilang inihain. Kanina nga ay naghain ng petisyon ang Consumers Union of the Philippines Incorporated sa Korte sa Maynila. 57-page na petisyon ito na inihain ng abogadong si Rodel Taton. Kasama rin niya ang mga consumer rights advocates at concerned citizens na sina Samson Tan, Vanessa Marie Hoyos, Janik Katujan at Clifford Taton. Nais ng mga petitioner na ma-invalidate o mapawalang visa yung revised administrative order ng Manila International Airport Authority. Ang argument nila, yung mga regulated and non-regulated fees ngayon ng NAIA ay unlawful at discriminatory. Hindi umano nila layon na hadlangan ang improvement ng paliparan, kundi nais lamang nilang isaalang-alang ang kapakanan ng mga consumer. Samantala, ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, karapatan naman ng mga petitioner ang maghain ng petisyon. Gayunman, hindi pa sila makapagbibigay ng komento dahil hindi pa nila natatanggap ang kopya ng petisyon. Pero iginiit ng MIAA na dumaan sa tamang proseso at naayon sa batas ang naging concession agreement ng NAIA. Wala pang komento ang Department of Transportation o DOTR, pati na ang private operator ngayon ng NAIA na New NAIA Infra Corporation. Pero sa naunang pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista, sinabi nitong ang pagtataas ng mga rates sa NAIA ay bahagi ng concession agreement upang mas mapaganda pa ang main international gateway ng bansa. Monica, noong Pebrero ngayong taon, na-award sa New NAIA Infra Corp yung management and operation ng NAIA at nagsimula nga silang mag-operate nung paliparan nung nakaraang Setyembre. Sa ngayon, yan muna ang ating latest live. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez.